Ang Commission on Elections nagdi-realign ng pondo para yan sa special election ng Cavite 4th District matapos ngang mapatalsik ang kanilang kinatawanan si dating Representative Kiko Barzaga. Kaugnay niyan may nagkalapang report si Bombo Isa Cotoner. Nilinaw ng Commission on Elections na wala itong nakalaang sapat na pondo para sa nakatakdang special election sa ika-4 na distrito ng Cavite. Sa kabilaya ng pahayag ng Palasyo Malacanang na mayroon umanong magagamit na budget ang poll body para rito. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia na limitado lamang ang pondong inilaan sa komisyon sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act o GAA at hindi nito saklaw ang pagsasagawa ng isang malakihang special elections na hindi naman nakapaloob sa original na budget planning ng ahensya. Dahil dito, nakahanda umano ang poll body na magpatupad ng iba't ibang contingency measures upang matiyak na matutuloy ang halalan. Kabilang dito ang pagtitipid sa ilang gastusin, paggamit ng mga natitirang election materials mula sa mga nakaraang halalan at pagre-realign ng ilang pondo ng komisyon. Gayunman, tiniyak ni Garcia na hindi maaapektuhan ng honoraria at iba pang benepisyo ng mga gurong magsisilbing electoral board members at iba pang election workers. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa naging pagtutulong ng Bombo Radio Philippines. Po yung contingency measures ng COMELEC if hindi nga po siya mapagbigyan? Magtitipid kami. Kasama na yun sa contingency. Number one contingency yun, magtitipid kami. Anong ibig sabihin? Sabi nga namin lagi, the COMELEC will always find ways. At for example, may mga gamit pa kami. Ngayon pa lang, inatasan namin yung aming regional director maghanap ng lahat ng mga indelible inks na hindi naubos. Kolektahin doon sa ibang municipalities para hindi na kami magpo-procure ng indelible ink, halimbawa. Pwede namin gawin yon. Pwede nga namin gawin na kahit ordinaryong papel lang, we can authorize that to be an election return. Kaya lang, ayaw naman natin ibaba sa level na ganon sapagkat mataas ang respeto natin sa proseso at sa buong city government of Dasmariñas. Ayon pa kay Garcia, bagaman umaasa silang makakatanggap ng karagdagang pondo mula sa sa executive ng pamahalaan, nakahanda ang komisyon na gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang upang may sagawa ang special elections sa itinakdang petsa bilang pagsunod sa direktiba ng Korte Suprema. Anya, kung siya lamang ang masusunod ay maaari na lamang sanang ilaan ang naturang pondo sa pagtulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Gayunpaman, binigyan din niyang obligasyon kasi ng Commission on Elections na sundin ang kautusan ng Korte Suprema dahil maaari naman silang maharap sa contempt proceedings kung hindi nila may sasagawa ang halalan. Muli, ang tinig ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia. Kung tutuusin nga, kung hindi pa, wag naman po sana i-consider na ito'y hindi pagtalima sa mandato ni COMELEC. Kung tutuusin nga na ganung nasa kainitan kami ng paghanda sa Bangsamoro, kauna-unahan pa sa kasaysayan, na meron tayong barangay SK election na napakalaki rin dahil napakadami na ng botante natin. 73 million more or less sa regular na botante, tapos may 25 million kang SK. Tapos may special election. Sino magkakagusto ng special election kung tutuusin? But we have no choice. We have to perform this constitutional duty of holding a special election. Samantala, isinagawa naman ngayong araw dito sa may Dasmariñas City Hall ang coordination meeting ng Commission on Elections kaugnay ng paghahanda para sa Cavite 4th District Special Elections na nakatakdang isagawa sa August 29, 2026. Pinangunahan ni Garcia ang pagpupulong kasama ang mga kinatawanan ng Philippine National Police, Department of Education at mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Cavite upang tiyakin ang maayos, ligtas at maayos na pagsasagawa ng halalan. Inanunsyo rin ng poll body ngayong araw na itinakda sa July 15 hanggang 17 ang paghahain ng certificates of candidacy para sa mga nais tumakbo sa special elections. Samantala, magsisimula naman sa July 30 ang election period at campaign period para sa mga kandidato. Para naman sa lokal na pamahalaan ng Dasmariñas City, tiniyak ni Vice Mayor Elpidio Barzaga III o ang kapatid din ng napatalsik nga na si Kiko Barzaga
III sa Kamara ang buong pakikipagtulungan ng city government sa poll body upang maging maayos at matagumpay ang pagsasagawa ng halalan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni Vice Mayor Elpidio Barzaga III sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Paano naman po yung preparations nyo as the local government unit dito po sa Dasmariñas with regards sa special elections? Of course, we will fully support and coordinate with all of the concerned offices po within the city of Dasma. Also, our national agencies po, yung PNP, and all of the main stakeholders, as aforementioned, si DepEd, si City Treasurer. And at the same time, if there are any cases of vote buying, we'll be very vigilant about it. We'll have open communication channels and we'll also report directly into COMELEC to report to them. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.